So, hi guys, it's me again. So, maraming nagtatanong, what are the questions na tinanong sa akin during my one-on-one interview sa CFO. So, by the way, ang nag-interview sa akin is yung medyo matanda na. So, madami siyang tinanong, mga follow-up questions. And yeah, ito yung mga tinanong niya. Una, anong pangalan ng fiancé mo? Sabi niya. So, sinagot ko yung complete name ng fiancé ko. Nakapagplano ka na ba kung anong gagawin mo sa US. So, tinanong niya kung ano itong mga gagawin ko. So, sinagot ko siya na, yun, plano namin na mag-volunteer work para hindi ako maboard dito sa US. Kasi, yung fiancé ko is tunulungan niya na ako maghanap ng mga bagay na pwede kong pagkaabalahan dito while I'm here. So, sabi niya, another question is, kailan niyo plano magpakasal? So, yun, sinabi ko yung exact day. Kasi, hindi kami agad-agad magpapakasal. Mag-antay pa kami kasi maglilipat kami ng apartment. So, after that, magbe-visit kami sa mom niya and then doon na din kami magpapakasal sa Pennsylvania. So, next, saan kayo nagkakilala? So, sinabi ko yung dating site kung saan kami nagkakilala. Wala siyang follow-up questions doon. So, pangalawa, kailan siya bumisita? So, sinabi ko, twice niya akong visit and sinabi ko yung exact date ng una at saka huli. So, make sure na specific kasi tinitake down notes niya talaga lahat ng sagot ko. Tapos, pangalawang tanong is, anong ginawa niyo? So, sinabi ko yung first visit niya is more on, parang jamming lang namin, banding lang, if tinitingnan namin if magki-click ba yung relationship namin. And then yung second naman is yung tawag dyan, yung engagement ceremony na nakasama yung mama niya. So yun, na-meet niya na family mo, sabi niya. So yeah, na-meet niya na during his first and second visit. And then next tanong niya is, na-meet mo family niya? I said yes. Yung papa niya and yung brother niya nakakalaro ko sa Discord, pero yung mama na niya na-meet ko na in person during our engagement ceremony nga. Pangalawa, ilan sila magkapatid? So yun, sinagot ko yun. And then sinabi ko rin yung pangalan ng kapatid niya. And yeah, tinanong niya, anong pangalan ng mama at papa niya? So, complete name, sinabi ko yung pangalan. And nagsabi siya, hiwalay na mama at papa niya? Sabi ko, yes. And sunod, sabi niya, may kakilala ka ba sa US? Tinanong niya ako kung may kakilala ako. Kahit saan dito, especially dito sa Alabama, kung meron ba akong kakilala. Sabi ko, wala pa. And tinanong niya ako kung may Filipino ba akong kakilala dito sa Alabama. Tapos sabi ko, actually, meron tayong FB group, di ba, ng mga K1 at CR1 visa. And then nag-ask ako doon ng question if sino yung mga tao na malapit dito sa place namin, dito sa Alabama. At sinabi niya na, may sinabi siya regarding sa, sabi niya, dapat daw specific place. Sinabi ko nga dito sa Alabama, di ba? So, yun, sinabi ko na specific place talaga ang tinanong ko kung saan sila malapit, para alam ko kung malapit sila sa akin or hindi. Di ba? Para makapag-meet up if ever. So, yun, sinabi ko sa kanya. Ang sunod niya, ano gagawin mo bago pumunta sa US? So, make sure makinig kayo during the GCP kasi andun ito. So, tatanungin niya kung anong gagawin mo. So, very strict siya and very, ang tawag dyan, nakakatakot tingnan yung face niya. So, parang interrogation, ganon yung itsura, ganun yung feeling. And then, sabi niya, ano gagawin mo sa US? Ano naman gagawin ko dito pag nag-arrive na ako? And ano mga natutunan mo sa GCP? Nagtanong ulit siya noon. Anong work a-applyan mo niya dyan sa US? Kapag pwede ka na mag-work. So, sinabi ko, kung ano yung available, of course, yun yung apply natin, hindi naman tayo mapili, di ba? Kahit tagalinis pa yan, or cashier pa yan. Actually, nag-specific ako ng answer sa kanya, pwedeng cashier, kasi sabi ko may store na malapit sa kanila, na nagtitingin-tingin na ako na may mga available na trabaho doon. Pero may sinabi siya sa akin about na, dapat alam ko yung skills ko. Dapat alam mo kung anong trabaho na available doon. Sinabi ko na ngayon, di ba? So, yun. Tapos sabi niya, ano daw yung skills ko. Tapos inisa-isa ko sa kanya. Tapos actually sabi ko, kung hindi pa ako maka-work, I plan na mag-study here ng cosmetology kasi I love makeups. Tapos yung sinabi ko din, yung mga ginagawa ko dito sa ginagawa ko sa Philippines before pumunta ako dito sa US. So, yun, sinabi niya nga, hindi pwedeng kahit ano lang ang trabaho kasi yung sagot ko una is kahit ano lang. So, yeah, madami pa siyang question. Nakalimutan ko na kasi yung iba kasi more on follow-up questions sa mga sagot ko. Tapos, sabi niya, after ng interview, sabi niya, okay, I'm satisfied with your answer. Tapos, binigyan niya sa akin yung GCP appointment ko and then yung receipt number. Kasi meron doon, official receipt. Yung receipt number is, importante yon para ma-open nyo or makalagin kayo para makita nyo yung GCP. Meron doon na mag-rate ka muna sa kanila and may feedback. Pero kasi, make sure na i-open mo siya before ka umalis sa CFO para hindi ka bumalik. Kasi may times na hindi siya ma-open. Like what happened to me. Hindi ko siya ma-open. Pero andun pa ako sa CFO office talaga. Inopen ko talaga kasi diba, mamaya-maya ay kinabukasan is my flight na. So, tinitingnan ko talaga, hindi talaga siya nag-work. So, nagtanong ako doon sa information desk kung paano ba ma-open. Pinapunta niya ako sa isang window and doon, yung guy, yung nag-ano sa akin, nag-help. Napaka-helpful niya and napaka
accommodating niya and masaya kausap, hindi siya strict, and then siya na nag-fill out ng lahat sa akin. And yun, may nag-email na sa akin. Actually, nagka-problema pa ako during the immigration kasi hindi sila naniniwala na ang CFO na ang nag-send sa akin ng email. So, nagtatanong pa yung babae sa mga iba if yun ba yung official email ng CFO. Pero good thing, after naman nun, pumasa naman and then nakalipad. So, nandito na ako ngayon. So, yun lang.